You are now listening to episode 2 of Hypno Podcast by Mindshift PH. So let's talk about relationships. How can you use hypnosis? Sa relationship. Yeah. Actually, you can use hypnosis to relationship to improve your relationship. How? Imagine learning hypnosis kasi you would be able to understand your partner more. Yeah. Diba? Studying hypnosis is simply studying how the mind works. The fact na I studied hypnosis, I also learned human behavior, paano nag-work yung mind ng tao, paano mag-respond pag nag-aaway. Diba yung tipong ganun. No? So, very wide kasi hypnosis is applicable to everything for me. So, for example, eto common. Magjowa, nag-away. Nagalit halimbawa yung Babae. eto very common. Babae. Di ba, yung jowa mo, nagagalit ka, tapos tatanungin, bakit ka nagagalit? Ano mangyayari? Lalo siya magagalit. Di ba, pag tinanong mo, bakit ka galit? Mas lalong nagagalit. Tapos nauhukay na pati yung mga past mistakes mo, di ba? Kaya sinasabi nila, yung, di ba, kadalasan ng kasabihan ng mga lalaki, magaling daw historians daw ang mga babae. The thing is, mali kasi yung tanong ng lalaki. So, lalaki naman pala talaga ang may kasalanan. Bakit nagiging historian ng babae? Ways. Dahil mali yung tanong. So, paano dapat Kasi ang yung tanong? lalaki, pag nagagalit, hindi tinatanong ng babae. Yes, Ako kasi- nagtatanong ako. Yes, kasi mostly, sina-silent treatment. Diba, hindi sila nagtatanong. Pag nagalit yung lalaki, hindi tinatanong bakit sila nagagalit, etc. Pero ang lalaki, pag nagtanong na yan, tatanong, bakit ka nagagalit? Pero ang tanong, bakit mas nagagalit yung babae kapag tinatanong sila ng bakit ka nagagalit? Because of In your the point root of view. word, nagagalit. Kayo bilang babae, let's say sa jowa mo, Tinanong Ako, ka ng bakit. siguro ba't mo tinatanong? Di ba dapat alam mo na yan? Di ba? so ina-assume niya Ba't na ba ako dapat alam nagalit? ng lalaki. Actually, one simple word na very ginagamit rin namin sa hypnosis is when you use the word why or bakit, think about the word na yung word na why is you are helping the other person's mind to dig deep for reasons. So, Kaya ano nangyayari pala. kapag, bakit ka nagagalit? So, yung mind mo, Bakit? ito, kasi ganito, kasi ganyan, kasi ganyan, kasi ganyan, kasi ganyan, kaya galit ako. Lahat na ng kasalanan mo dati lalabas na rin yan. So, wrong choice of words din siya. So, if you simply know that word, kasi sa hypnosis, you're just using words Instead of asking why or bakit, why not use the word for ano specifically kinakagalit mo? Compared na bakit ka nagagalit. Try to think about it. Kunyari, nagalit ka, tinanong ka, ano specifically kinakagalit mo ngayon? Ano? Kasi ikaw eh. Di ba? Andun na, straight to the point na. So, tapos ang usapan, pero pag tinanong mo na, bakit ka nagalit? Ganyan, Hindi ko pa alam. So, nagets nyo, usually, Yeah. ayun, just one of the example kung paano gamitin yung si Coach hypnosis sa relationship. Ayan, since I'm married, araw-araw mo talagang kasama. What I started doing recently is asking her, what can I do to make you feel better? Ayan. So, instead of focusing doon kung bakit sa word na galit and then why na nagmamagnify, so ginagawa ko is, what can I do to make you feel better? And then yung mind niya automatic, food. Ayan. Gusto ko ng kimchi. Gusto ko ng bibimbap. Gusto ko ng I'm just hungry. So, nawala na inisip niya yung galit niya sa'yo and then you help her. Kumbaga, ikaw pa yung naging savior niya. Diba? So, by refocusing, by reframing, and then by asking the right question, you make the relationship better. Kaso lang paano yung galit ng babae? Nakalimutan niya na yun. Pero parang pag tumagal, maalala niya yun ulit kasi hindi niyo pinag-usapan. So paano mo gagawin yan? Minsan sumasagot naman siya once natapos niya ng natapos niya ng kainin. Oo. Pwede na, kalmado na kayo. Kasi when you're emotional,
when someone's emotional, pagka hinaluan mo ng logic yan, lalo kayong mag-aaway. Kasi you're speaking two different language. Hindi mo ba ako naiintindihan? Parang, gusto ko lang naman i-express sa'yo yung feelings ko. And you can respond in an emotional kind of way din. Now, when you're both, kumbaga bumaba na yung parehong emotional feelings ninyong dalawa, it's time for you to talk logic naman. Okay, what did I do? Ano nangyari? Okay, what happened? And we can talk about it. And the thing is, men are always logical. Yes, actually. Tapos ang babae, emotional. Emotional. So that's the built-in programming na Yes. of survival. Yeah. Especially in the past kasi, no, if you're going to understand women, nung panahon pa ng mga cavemans, etc., di ba? Ang mga lalaki, physically strong talaga. And they're the one hunters. So etong mga babae, they develop this superpower, which is yung emotional, mas mataas yung emotional intelligence naman ng babae. So kaya nga, di ba, imagine, yung baby, hindi naman nakakapagsalita, pero isang iyak lang ng baby, alam agad ng nanay ano kailangan. Emotional intelligence. Diba? Kung food ba yan, kung kailangan magpalit ng diaper, kasi andoon siya agad. Kung antok. So, kung antok ba yan, kung naiinitan, alam specifically because that's the built-in programming ng babae. So, the thing is, kaya nagkakaroon ng miscommunication kasi, yun nga, madalas, hina-heightened nila, ito, purely logical si guy, purely emotional si babae. So, nagkakaroon talaga ng clash. Hindi nagbi-meet in between. So, kaya, hindi rin pwedeng sabihin ng babae lagi na, dapat alam mo yan, dapat alam mo, bata ko nagagalit, di ba? So, gano'n. Pag ginawang manghuhula. Di ba? Ginagawang manghuhula. And guys are not, Pero yung logic ba, hindi ba talaga naiintindihan yon ng logic? naiintindihan, for me in my perspective naiintindihan siya. But the thing is, kung anong sabihin nyo, ayun na maintindihan namin na ayun na yun. Literal. Literal. Kaya pala. Umalis ka na dito. Umalis talaga ka. Kaya pala. Okay, break na tayo. Literal talaga pumayag. Okay. Kaya pala ganun. Pero may mga lalaki din na emotional Bihira. Yeah. And Ibig sabihin ba yung mga ganung lalaki built-in din sa kanila yon? lahat naman tayo merong ganun. Yeah. We do have our okay. different quotients Di ba meron tayong IQ, EQ, AQ, SQ. What's your take? Ewan ko, naguluhan ako. Alam niyo naman ako, dual citizen. 2-in-1. Dual citizen. Naguluhan ako dun. Tapos dapat very specific. Tapos kadalasan ang babae, halimbawa, pag mag-uutos. Uy! Pag mag-uutos, example, kunyari busy sa games yung lalaki, no? Han, labas mo naman tong basura. Sige Han, lalabas ko yung basura. Yan. Tapos, syempre naglalaro ka din. The thing is, dapat sinabi nyo, labas mo na yung basura ngayon. In reality, ilalabas talaga yun ng guy. Pero mamaya pa yan. May sarili silang timeline sa utak. So, make sure para maiwasan yung for us guys para maiwasan ang miscommunication, be specific. If you want it now, sabihin nyo now. Kasi, ganun kami. Yes. So, ganun siya. So, most of the time, literal. So, most of the time, literal. Mas gusto ng guy, which is, nami-misinterpret ng babae, na parang insensitive daw. Ayun sinabi. Kaya parang naguguluhan. So, doon nagka-clash. Eto, sabi mo, ayun gawin. Sabi mo ganito. Tapos ngayon, nagagalit ka. Ako may tanong ako kay Rufy dahil dual citizen siya. Liwanagin na po natin ng dual citizen. Baka maalis po ako. Hindi, Filipino citizen po ako, liliwanagin ko lang. Anong tanong mo? Pero Sige, anong tanong mo, girl? ayan, since lalaki sila and babae kami, and ikaw dual citizen ka. Oo, dahil alam mo na, babae at lalaki, okay. Oo. Yung tanong ko kanina na, paano yung mga lalaking emotional? Diba? Parang, ibig sabihin, usually mga word na sila yung mga bakla. Hindi naman. Hindi naman. Men are It's also not- emotional. Yes. It's not connected to one's gender or sexuality. You are just emotional, that's it. Okay. Yeah, guys are just emotional. Mm. Kasi,
Ang difference lang is how we express. Yeah. Meron ako na-encounter before, super expressive niya. So, naging ganun din ako. Tapos matalak, ganun. And most of the time, naka-ano yan sa environment. Naka-link yan sa environment. If it's, mother or father. Depende eh. Kasi kung yung environment, let's say, within the family, open emotionally mag-share, more likely open ka din mag-share ng feelings mo eh. Pero kapag yung family parang tabu, pag-usapan yung, Laging dinidismiss. di ba, dinidismiss, more likely hindi ka rin yung taong open masyado about, hindi ka showy eh. Tsaka sa culture din, kasi dito sa Pilipinas talaga, meron silang tinatawag na dapat lalaki ka, hindi ka umiiyak. No? And I hear it, kahit malalabas ko yung mga bata, maglalakad kami sa labas. Then meron akong maririnig na, Lola, dapat hindi ka umiiyak, bakla ka ba? No? 'Di ba? As young as 2 to 3 years old, sinasabihan na kami kaagad na hindi kami dapat umiyak. Wrong association. So, 'di ba? Exactly. Kaya ako siya natanong kanina na pag emotional babakla because the belief system pala ng mga Yeah, in general, Filipinos, kapag umiyak nagpakita ng emotion ng lalaki, bakla agad. kaya ano ang natitira? Natitirang emotion is bawal umiyak, bawal maging malungkot. Ano natitira? It's either wala kang maramdaman or you're angry. And a lot of men are angry. So there's a lot of men who expresses their galit kapag once nakainom, lumalabas lahat ng galit. Because Naipon. that's the ipon. That's the only emotion that they were allowed to express. Okay? So that's what happens. That's the only Now I ipon. get That's the only ipon we have. The anger. now I get men. Ba yung strong emotion associated to masculinity. Yes, and if you kung mapapanood nyo yung Inside Out, mapapansin nyo yung tatay, yung emotion na nasa gitna ng control panel is anger. He's the one controlling all other emotions. So, it's a very cool Easter egg, pero mapapansin mo na that's the reality for most men. It's anger, controlling. Doon sa babae naman, sa nanay, si sadness. No, it is sadness. Kung titingnan mo yung mother niya, the one in control is sadness. Oh, hindi ka napansin. Si Riley lang ang joy. Nakafocus lang ako kay Riley sa Dahil bata pa siya, 'di ba meron ngang quote doon sa Inside Out 2 that ganito ba talaga pag lumaki, nawawala ang joy? Yan. Would you agree with that? Yeah. Kapag lumalaki, nawawala ang joy? Yes, Agree ba nag-agree kayo dun ako. sa statement na yun kasi nag-trend din siya eh, parang naging meme siya na when you grow, Hindi. Kasi, I believe, I tucked it away. As in, tinago ko siya. Pero pwede ibalik. pero for me, hindi rin siya totoo. Parang, ako kasi nasa 30s eh, the moment na you grow up, mas naiintindihan mo ano yung joy eh. Kasi nung kids tayo, it's more of happiness eh. I think it's also based on your experience and understanding. Hand in hand. Kasi sa akin din hardship. Nung lumalaki kasi ako, there's a lot of abuse, there's a lot of, verbally. And so you find joy. Hindi. Actually, hindi ko siya naisip nung time na yun. Hindi ko rin siya na-feel. In fact, pag pinagtabi mo yung happiness and joy, hindi ko siya ma-define. Basta, I feel good. Ganun yung label. I feel good. Pero hindi siya happy or joy. Ako din, kasi nung lumaki ako, parang si anxiety na nag-control sa akin. Same kay Riley. Yan. Diba? Nag-palpitate din ako. Kaya super relate ako doon. So, ano nga bang difference ng happiness at joy? Joy is, Ayan na, ang hirap. happiness is temporary. So, You can buy happiness. Yeah. you Di ba yung sabi nila, money can't buy happiness? You can buy happiness, but you cannot buy joy. Kasi joy is something na even you're suffering, you can experience joy eh. Yeah. Even you're suffering so deep, you can still experience joy. Kasi joy is a deep emotion. Yeah. It's not a simple na masaya ka. Ako naman, since I'm the master of happiness, ayun, I believe kasi na happiness is default. Kumbaga yun yung default, natawa kayo sa tawa. Yun yung default na kapag halimbawa, we are born happy. No, yung mga babies, kapag pinanganak yan, as soon as nakakain sila, nakatulog sila,
they're naturally very, very happy. Daling ngumiti. And then tayo din, as we grow old, nalalagyan tayo ng negative memories, nalalagyan tayo ng mga negative experiences, and doon nababawasan yung happiness. So meron akong shinare din na formula na yung happiness equals H equals E minus EX. So minus ikaw minus yung X mo. So yun yung happiness. So pag wala yung X mo, masaya ka. Joke lang. Ayan. So happiness equals the totality of your experiences. EX. Yeah. Of your experiences minus, mas madali pag may whiteboard, minus X. minus your expectations. So halimbawa, gumraduate ka, summa cum laude. Yeah, experience minus expectations. So halimbawa, summa cum laude. Okay? That's an achievement that the 1% na-achieve nila ng buhay nila. So napakagandang achievement. Minus your expectations. Expectations mo 60k yung sweldo mo once you got hired. Pero anong reality? 15k. Diba? So summa cum laude minus 15k, immediately na lessen yung happiness mo sa achievement mo. Because you have an expectation. Okay? So when we say na happiness is the default, kumbaga, it's something that we can achieve when we lessen yung ating expectation sa buhay and then focus on the great experiences. And then part 2 is ano pinagkaiba ng happiness and joy. No, joy requires purpose. Parang yun yung inatiran natin last time na if sa mga engineering students, no, yung origin, yung graph, or yung basta isang ganun siya. Tapos the origin is in the middle. So that's happiness. So once na yung expectation mo ganito kataas, tapos yung Happiness mo or yung experience mo. di ba X to, tapos Y to. Tapos yung origin mo is happiness. Tapos yung expectation mo mataas, tapos yung kaya mo lang naman Capability mo naman yun. Yung capability mo naman Mababa. is mababa. Doon talaga siya hindi nagmamatch, no? Pag may mismatch. So, yeah. Now, once you match it, once meron ka ng purpose, you're doing your life's work, you're giving value to other people, like most of us, once you find that, you find joy in fulfillment. Kumbaga yan yung joy na hindi basta-basta nawawala. No, the more you do the thing that you love, the more ka na merong inner na happiness. The addition na lang talaga doon, pag nilagyan mo talaga ng purpose, yung happiness, and na-achieve mo yung purpose na yun, doon nagkakaroon ng joy. Yes. Ito yung feeling na talagang, kasi yung joy talaga, pag once nandun na yun, fulfilled ka eh. Diba? Yung happiness, okay, tumatawa tayo ngayon, tapos after yun, wala na. It's just a temporary feeling, temporary emotion. So, balikan natin yung joy even though that you're suffering. Ano ba yun? Martyr ka ba dun sa part na yun? Kaya nga meron tayong mga sadista. Misery is addicting. Oo. Nakaka-addict ang magiging miserable. And there are people na who really wants to sacrifice and they are fulfilled. Kahit na yung tipong halimbawa sa relationship or di kaya sa family, okay lang na lagi silang naubusan but they are fulfilled. Mothers. Keep on giving. But you know, that's very Filipino culture. We're always like, Sa famous lang. oo, yung aalis ng Pilipinas to, Kaya nga sabi nila hindi daw umunlad yung Pilipinas. oo, laging taga-sacrifice. Parang ganun. Actually kasi ang Filipinos talaga na we're actually super rich. But the thing is we are programmed to be not to be rich, to be poor. Familiar ba kayo, di ba, before ma-discover ang Philippines ng mga Spanish, talagang may civilization ng Philippines eh. May jewelry tayo. Di ba? And we are called Maharlikas. Yes. So ano ba yung Maharlika? So when you say royalty, yayamanin tong mga to. And the thing is, eto talaga, natural trait na in history, natural trait na talaga ng mga Filipinos, ng Maharlikas. Hindi pa tayo tinatawag na Philippines naman kasi
Hindi pa naman tayo nano ng Spanish eh. We are naturally hospitable talaga. So ngayon, ang hospitability, na-associate na siya sa pagiging, di ba yung, kaya nga pupunta sa abroad, mga domestic helper, naging ganun, parang naging servidoro, di ba, servant ng Indio, naging servant ng Espanyol. So it was associated to be that way. But before that, we are super rich. So, nangyari lang ba ito nung sinakop tayo ng Espanyol? Just try to look at paano tayo na program. Yeah. Now, nung dumating yung Spanish, anong culture dinala dito? Pumasok na yung religion, yung schools, and ano tinuturo sa schools? Work hard. Limits. Limits. You serve after you graduate. Sino Become an pagsisilbihan mo? employee. Ibang bansa. The rich. The rich. Di ba? And then, dumating yung time, okay, itong mga Indios, hanggang dyan lang kayo. You serve. You serve, but nothing bad in service. Pero ayun, inassociate na nila yon until na, well, let's say, yung mga old belief about sa religion, no? Na talagang pag mayaman ka, mas mahirap makuntang langit, may mga ganang mga teachings, etc. Yeah. Tama? So, nangyari, we are programmed like, eto na lang, simple na lang, yung bahay kubo na kanta. Kahit munti. They are validating na okay lang, kahit maliit lang, basta masaya. Diba? And so on, hanggang moving forward, if you're going to think even sa mapa, sa map natin, yung kung titignan niyo yung world map, ang liit ng Pilipinas doon, no? But in the real landmass, punta kayo doon sa the true size of website. Tapos, pindutin niyo yung Philippines doon, i-compare niyo siya sa ibang bansa. Makikita niyo sobrang laki pala ng Pilipinas. Oh, that's new. Hindi ko alam. Go to the website, the true size of. Tapos, i-drag niyo yung Philippines. Pag tinapat niyo sa China, medyo almost 1/4. Wow. Sa Russia, tapos mas malaki pa tayo sa mga ibang European countries. So we are really big. Mas malaki pa tayo sa Spain kapag tinapat nyo doon. So doon pa lang napoprogram na we are small. Pero try to imagine, yung ating ibon, pambansang ibon natin, Philippine Eagle. Di ba, one of the biggest eagle yan sa buong mundo. Yeah. Versus the bald eagle ng US. Kung tutuusin, mas malaki pa talaga yung Philippine Eagle. But the thing is, we are programmed to be small, mindset natin. That's why we are really rich, but we are Thinking poor. poor. That is why a lot of Filipinos don't want to play big. Yeah. Because they're programmed to play small. Historically, culturally, ayun yung naman natin. Isang interesting thing rin lang sa teaching din na binigay at pinamana sa atin ng mga Catholics ng Spaniards is na dapat kapag the more you go closer to religion is dapat mas mahirap ka kasi mahirap makapasok ang mayaman sa langit. Pero originally, when you really look at the Jews, kung saan galing talaga yung Christianity, yung Old Testament, yung Bible, Jews are actually very, very rich. They are businessmen. So sa kanila, tinuturo sa kanila na dapat mayaman ka kasi mas makakatulong ka sa mga mahihirap. They're being taught to be rich, no? Pero nang pumunta sa Pilipinas, we are being taught to be poor. Diba? Bakit kaya? Kasi mas madaling kontrolin ang mahirap. Diba? If you are better educated, if you are rich, you are powerful. And take note, naalala yung panahon na yun, ang main purpose nila is to colonize us. Yes. Kaya pala malakas manghatak ang religion ng mga poor people. Yes. They're very prone. That's why talagang programming talaga siya. Tsaka mas marami din kasing mahirap. Lalo na sa bansa natin, di ba? And one of the challenge here in the Philippines is that archipelago tayo, nagkakaroon ng mentality na superiority. Hindi pong mas may nakikita nga ako sa TikTok, pati sa Facebook, parang nagtatalo. Mga Bisaya, mga ano daw. Tapos yung mga Taga-Luzon, nagtatalo sila. Anong pinag-aawayan ng mga to? Ba't parang ganun? Parang superiority. Parang same lang naman. So one of the thing is parang program sa atin na they will keep on dividing us para Parang mas madali i-conquer. Parang sa color.
Diba? Kasi ako, I experienced bullying dahil maitim ako eh. Tapos parang lahat ng mga maiitim, nung mga kaklase kong maiitim, parang itsupwera silang lahat, parang may hirap. Pero yung mga puti, parang lahat sila mayayaman. Parang ganun That's na. colonial kasi, di ba? Yeah. Because mestizos, Spanish, parang So, paano nila Association. Singkit. Lahat kami. paano ngayon? Oo. What is the issue? Oo, di ba? It's more of association talaga eh. People tend to generalize and associate na parang, let's say, sa isang church na lang. Di ba parang, halimbawa, nagkaroon ng issue yung isang pare. I-generalize nila buong church niya. Yeah. So, people tend to always generalize. So, generalize nila lagi kung ano yung isang bagay. Speaking of which, naalala ko noon, no? Meron akong naging barkada, tapos yung nanay niya, yung anak niya, may ginawang kalokohan. Tapos nadamay ako. Tapos nung na-meet ko yung nanay niya, kinonfront ako ng parents. Tapos nung sinabi ko, hindi ko siya kasama nung araw na nagpaalam na kasama ko siya. Tapos nung tinanong ko yung nanay niya, so what made you think na ito-tolerate yung anak mo? And then, ang instant na sinagot niya sa akin, bakla ka kasi. So, parang in my mind, anong kinalaman nun? Anong kinalaman ng pagiging bakla? So, dun pa lang, dun ko na unang naisip na it has given the gay community a really bad image. Generalized talaga. Ako, I respect the LGBT community, but I have lots of friends under the LGBT. Yeah. But there are also LGBT na I really disagree, especially yung mga activist na forcing their beliefs and sobra na sila sa parang, they're no longer fighting for equality. I But agree. more Kasi, of superiority na. I agree. Kasi nung before, when I used to speak for a small community and I would fly out and then listen to talks, dumating ako dun sa point na, sandali lang, di ba, we're supposed to unite, we're supposed to create a community wherein we would be understood. Pero lalo ako naguluhan kasi dumami yung labels. Tapos the more na dumami yung labels, the more siya nahati kasi lalong lumiit, tapos lalong gumulo. Sabi ko nga doon, ang challenge ko nga sa kanilang time na yon, if you want to be heard, maybe you would want to listen to the other, the heterosexuals, kung anong views nila. Hindi yung puro atin lang. Kasi sometimes, we tend to give out too much. Hindi na tayo napapakinggan talaga. Kasi eto kasi naging issue usually not just for the LGBT, but for activism. They are forcing their belief to someone else's belief. Kaya mas nakaka-repel sila ng ibang tao. Yan ba yung mga woke? Hindi. Gen Z term. Ano yung woke? Sorry. Hindi ko rin alam eh. Gen Z term. Gen Z. Well, ayun lang. For activism kasi, usually, hindi talaga siya effective. Pasensya na walang Gen Z dito. Hindi namin alam yung woke. Ayun, activism will really not work, even like sa mga veganism, etc. So, people will no longer listen to you. Halimbawa, naghihiga-higa ka dyan sa kalsada. Tapos nakaka-istorbo ka na sa normal na buhay ng ibang tao. So, for me, if you're really fighting for equality or what, is that, di ba, they want their belief to be respected, but the other party also have their own belief. So just respect the belief of each other's belief, diba? So, respect each other's boundaries. So, if we have our own beliefs, paano magkakaroon ng unity? If each and every one of us have different beliefs, paano magkakaroon ng unity? Lahat naman ng billions of people, we all different beliefs. Kahit na sabihin, meron tayong similar but not exact the same beliefs. Bakit nagkakaroon ng unity? Because they agree on a specific something lang. If you find something in common, you focus 200% on it. Oh, just like right now, no, where we have like in common na yung learning hypnosis.